Bakit kaya ang daming nagsasabi na hindi na worth it yung magtrabaho dito sa Japan kasi ang baba na daw ng palitan. Maabot na daw ng kwan, 37, ganon, 38. Dati 40 nung kami pa nung unang dating namin dito, mga 47, 48, 49. Ganon. Ngayon, natanggalan na ng 10 talaga. Naging 37 na, ganon, 38. Para sa akin lang kung masasabi ko lang dyan sa mga nagsasabi na hindi na worth it dito sa Japan. Nako, isang malaking kalukuhan yan, isang malaking pagkakamali yan na sinabi nila. Alam nyo ba, kung nandito kayo sa Japan, o pag-compare natin, yung nandito ka sa Japan tapos nandun ka sa Pilipinas, ikaw halimbawa, teacher ka, o ako, OFW lang dito. Pag-compare natin yung sahod ko tapos sa mga sahod ng mga professional doon sa sa Pilipinas, baka yung iba mas malaki pa yung sweldo ko sa kanila kaysa yung mga professional doon. Kung ikaw ay sumasahod ng 25k ganoon, mga 30k, mas maganda pa rin dito. Kasi yung mga kasamaan ko dito, pero hindi naman kasi pare-pare pero ang pinakamababa talaga na sahod na minimum dito nung mga nagtatrabaho dito sa Japan ay nasa 45 ganon, 50. Pero pag medyo matagal-tagal ka na, simpay ka na dito, maabot na siya ng 60, 70 kahit maliit yung palitan ngayon. Pero pag malaki talaga yung palitan, umaabot talaga ng 100k yung mga sahod dito. Kaya yung mga nagsasabi na hindi na worth it dito sa Japan magtrabaho, hindi ako naniniwala dyan. Talagang maganda pa rin ang Japan talaga. Kung tambay ka lang sa Pilipinas, anong papakain mo sa pamilya mo, o di kaya bibili mo ng gamit mo, di mas maganda na lang dito ka sa Japan. Alam nyo ba yung pagbaba ng mga rate ng mga pera dito, yung pagbaba ng pera dito ng Japan, yun naman yung pagdagsa ng mga Pilipino, mga OFW na papunta dito sa Japan ngayon. Kung ano yung pagbaba ng pera, yun naman yung pagdami ng pagpunta nila dito sa Japan. Kasi alam nyo ba, kasi ang Japan ngayon, kumukuha sila ng mga skilled worker, ganyan. Tapos kasali na dyan yung mga DH. Yan yung mga priority ngayon ng Japan. Kasi ang Japan kasi mas marami na yung mga inaalagaan nilang mga matatanda kaysa sa mga bata, ganon, dito sa Japan. Kaya yung mga nagtisda ng mga caregiver, ganon, mga may experience ng DH, ito na yung pagkakataon nyo para mag-apply dito ngayon sa Japan kasi nag-open na sila ng DH dito ngayon. Ang laki ng sahod ng DH dito ngayon, maabot sila ng 70 to 80k. Yun yung offer nila dito, mas malaki pa kaysa sa amin. Kaya kayong mga nagbabalak na mag-Japan na pumunta dito, mag-apply na kayo kasi hindi na sila gaanong kahigpitan ng ngayon, ng pagpapasok ng mga trainee, mga OFW dito sa Japan. Hindi kagaya ko nung ako ang nag-a-apply, grabe. Talagang napaka-KBC nila, napaka-higpit nila sa mga papeles. Ngayon, ang luwang-luwang na ng Japan talaga, hindi na sila yung masyadong maigpit. Kasi kulang na sila ng mga trabador talaga dito sa Japan. Kasi yung mga ibang Japanese dito, ginagawa nila, 'di ba, mababa na yung yen. Ginagawa nila, lumilipat sila ng ibang kune, yung ibang mga lugar para doon na magtrabaho, doon na mag-business. Iniiwan nila yung sarili nilang country. Kaya ikaw, kung nagbabalak kang mag-Japan, dito na yung pagkakataon mo. Huwag kang maniniwala sa mga chismis na ganyan, mababa na dito sa Japan, di na maganda yung kitaan. Huwag kang maniniwala. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-apply, try nyo dun sa agency ko. Ito, Arc Overseas. Legit po yan talaga. Tapos yung mga agency ng kasama ko sa apartment, ito, Uno, yan, legit yan talaga. Talagang makakapunta ka dito sa Japan pag yan yung mga agency na in-applyan mo. Kasi karamihan dito sa Aichiken, dito sa amin, yan yung mga agency nila. Kaya sana nakatulong. Hanggang dito na lang.